Totoo bang may ginto ang dating presidente o isa itong pagtatakip upang ilihis sa taong bayan ang kanilang natatagong yaman na matagal nang pinaniniwalaan at pinagdududahan ng ilan natang mga kababayan mula noon hanggang ngayon? Habang tumatagal ay unti-unti na nating nakikita ang nangyayaring dahilan magmula sa nagdaang panahon hanggang sa kasalukuyang panahon ng politika sa ating bansa na may kanya-kanyang layunin, pag-iisip, ambisyon sa kapangyarihan, panglilinlang sa taong bayan na patuloy na napagsasamantalahan. Mga bawat diskarte galawan ng mga lumang politiko sa ating bansa na ang layunin lamang ng iba ay pera at kapangyarihan. Eto, alamin natin ang kwento sa likod nito. Bata pa lang ako ay nakikita at napapanood ko ang katalinuhan, taglay at kabutihan ng dating Pangulong Marcos sa pamamagitan ng aking ama't ina na hindi nakaranas ng hirap at pagtaas ng bilihin. At marami pang iba sa panahon ni Ferdinand Marcos na naging dahilan kung bakit ako naging loyalista dahil din sa kayamanan at ginto ng kanilang pamilya na naniniwalang ang mga Marcos lamang ang magpapaunlad ng ating bansa gamit ang gintong ito upang wakasan ang paghihirap ng mga Pilipino sa kamay na mapanglinlang ng mga politiko. Ang mga pahayag tungkol sa ginto ng mga Marcos at ang utang ng Pilipinas ay magkakaugnay, ngunit nangangailangan ng masusing pagsusuri. Sa bagay na ito at mga sabi-sabi, matagal nang may mga kwento tungkol sa mga Marcos na nagtatago ng toni-toneladang ginto. Nagmula umano sa iba't ibang pinagmulan, kabilang ang isang Talano royal family. Sinasabi rin na si Ferdinand Marcos ay naging abogado ng mga Talyano at binayaran siya ng ginto. Wala daw itong katotohanan ayon sa World Gold Council. Ang kabuang bilang ng mga mini ng ginto sa buong mundo ay mas mababa kaysa sa sinasabing pag-aari ng mga Marcos. Pinabulaanan na rin ng World Bank ang mga pahayag ni Karen Hudes na isang dating abogado ng bangko tungkol sa yaman ng mga Marcos ay kinikilalang yamang ill-gotten wealth dahil ang kanilang mga ari-arian ay mas malaki pa kaysa sa kanilang kinita noong presidente pa ang tatay nito. Pero bakit baon sa utang ang Pilipinas? Ang utang ng Pilipinas ay lumobo sa record na 15.69 trilyon noong Hulyo 2024. Maraming dahilan kung bakit lumaki ang utang ng Pilipinas, kabilang ang COVID-19 pandemic, pagtaas ng pangungutang para tustusan ang mga programa at proyekto para sa COVID-19, pagbaba ng halaga ng piso, nagpapataas ng halaga ng utang ay sa panlabas ng bansa at korupsyon, nagpapabawas sa koleksyon ng buwis, na nagpapalaki sa pagkawala ng pondo, at kalamidad na nagdudulot lamang ng malaking pinsala sa infrastruktura at agrikultura na hindi nagagamit ng tama, na nauuwi lang sa walang kwentang mga proyekto at mga politiko na nangangailangan ng malaking halaga para sa pagbangon ng bansa sa pamamahala ng utang na ginagamit ng gobyerno sa iba't ibang estratehiya upang pamahalaan ang utang, kabilang ang pangungutang sa loob at labas ng bansa at paghahanap ng ibang paraan ng pagpopondo. Noong panahon ni Marcos, lumaki ang utang ng Pilipinas mula 600 million hanggang 26 billion dollar. Ginamit umano ni Marcos ang mga utang na ito para suportahan ang kanyang pamumuno at manipulahin ang ekonomiya. Maraming gusali ang naipatayo noong panahon ni Marcos, ngunit ginamit lamang daw upang magbigay ng impresyon ng kaunlaran at itago ang humihinang ekonomiya ayon sa mga kontra sa mga Marcos. Kahit na may mga kwento tungkol sa ginto ng mga Marcos, walang matibay na ebidensya na nagpapatunay dito. Ang pagkakabaon sa utang ng Pilipinas ay resulta ng iba't ibang dahilan sa paggamit nito na sila lang ang nakakaalam, kabilang na ang mga pangyayari noong panahon ni Marcos at ang mga nakaraang krisis tulad ng COVID-19 pandemic. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paniniwalang sinisiraan lang ang mga Marcos pagdating sa bagay na ito. Naging material na ng iba't ibang pelikula at maraming beses na ring naging pulutan sa mga kwentuhan ang alamat ng Yamashita Gold. Pero ngayon, hindi na lang Yamashita Treasure ang hinahunting. Naging maugong na rin kasi ang alamat ng Talyano Gold. Pero sa parehong kwento, nakadikit na ang pangalang Marcos. Ito raw kasi ang pinagmulan ng yaman ng pamilya nila. Lumutang din sa social media ang lumang interview ni Bongbong Marcos kung saan sinabi niyang, quote, "Only I know where the gold is," unquote. I said, you shouldn't kill me because I'm the only one who knows where the gold is. Dapat naman hindi naman namili sila kung ano yung quote nila
Pero hindi raw kinumpleto ang buo niyang sinabi habang nagkakabiruan. Sa mismong balita na lumabas, binanggit ng reporter na nagiinuman sila nang mangyari ang interview kay BBM. Sa kabila nito, may mga naging pahayag ang dating First Lady tungkol sa tune-tuneladang ginto na inipon ni Marcos bago pa siya naging Pangulo. Pero si BBM, iba raw talaga ang alam. For the nth time and for the record, first and last ko rin tatanungin sa inyo, may Marcos Gold nga po ba? Kung talagang meron yan, 35 taon na kaming wala yung father ko sa president. Nasa na yung gold na sinasabi nila? Siguro naman sa tuneto nila ang sinasabi nila. Hindi hanggang ngayon, di pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Ayon pa sa aking napag-alaman na makukuha lamang daw ng mga Marcos ang kayamanan at ginto ng kanyang ama sa iba't ibang bangko. Sa ibang bansa, kung magiging presidente ang isa man sa kanilang pamilya, kaya nung kumandidato ang anak kasama ang anak ni Duterte, natuwa ako. Hindi ang isang Duterte ang tinignan ko kundi ang isang Marcos dahil sa kanyang ama, pero parehas ko silang ibinoto at nanalo dahil din sa kanyang ama na si Rodrigo Duterte kahit may mga senyales na. Ang mga pahayag ni Alan Peter Cayetano at Rowena Guazon tungkol kay BBM na kahit anong paninira nila dito hindi ako naniniwala. At kasunod nito ang pagbatikos ni Rodrigo Duterte kay Bongbong Marcos na kinaiinisan ko. Sa bawat pahayag at pagbato nito ng putik na para sa akin ay paninira lamang. Na magbibigay babala sa taong bayan na hindi ko pinaniniwalaan. Noong nanalo na ang dalawang ito, malakas ang paniniwala ko na nakuha na natin ang tuloy-tuloy na pagbabago. At makukuha na ni Bongbong Marcos ang iniwang kayamanan ng kanyang ama upang patunayan na kasinungalingan lang ang mga binabato sa kanilang pamilya na magnanakaw. Na may pagkakataon na siyang baguhin at linisin ang kanilang pangalan na nasira ng ilang dekada sa taong bayan na siya ngayon ang nasa kapangyarihan. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong nakikita ang pagpapatakbo na isang Marcos na presidente na malayong malayo sa ama. Sa halip na hatid ay pagkakaisa, naging magulo ang resulta ng pamumuno nito at nagkaroon ng away sa pagitan ng Duterte at Marcos na hindi nito napagkaisa ang mga Pilipino kundi nahati ito. Kasunod nito ang pagbuwag sa PACC na napaisip ako kung bakit nito tinanggal na nagsisilbing bantay laban sa korupsyon at hindi itinuloy ang mga ginawang proyekto ni Duterte. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paniniwalang sinisiraan lang ang mga Marcos. Hanggang sa dumating ang araw na nilayasan ni Attorney Vic Rodriguez ang administrasyong Marcos. At isiniwalat nito ang kanyang karanasan sa loob ng palasyo na nakikita nito at napapansin kung anong klasing mga politiko ang nasa paligid ni BBM. Kasunod nito ang unti-unting paglabas ng mga issue ng corruption. At hindi na nagiging maganda ang nangyayari. Sa halip na linisin ang pangit na imahe ng nakaraan sa kanyang ama, ay wala sa kanyang layunin ang linisin ito. Ay lalo lamang niyang pinatindi ang hinala ng taong bayan. Dito ko na napag-iisip ang paniniwala ko sa Marcos tungkol sa kayamanan ng kanyang ama, na magbibigay ng tulong sa pamumuhay nating mga Pilipino. Ito ay isang panlilinlang upang gamitin sa politika para lamang manalo at makabalik muli sa kapangyarihan. Kung talagang totoo na may natatagong yaman na may sariling ginto ang mga Marcos. Ngayon ay presidente na ang kanyang anak, bakit nagkakaganito ang ating bansa? Sa halip na bumangon ang Pilipinas ay lalong lumulubog at nauwi lamang sa hindi magandang resulta ng pagpapatakbo malaking utang at mas dumami ang korap na politiko. Kung pagbabasihan mong mabuti ang pamumuno ni Duterte sa nakaraang panahon, ramdam ko ang malasakit nito at tunay na pagbabago. Pero ngayon ay puro hinanakit ang ibinibigay. Na nakikita na ng taong bayan ang mga nangyayaring kapalpakan, korupsyon, kapabayaan sa mga proyekto na para sa tao. Tanging mga korap na politiko lamang ang nakikinabang sa pondo ng bayan. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Talasan ninyo ang inyong pag-iisip at pakiramdam. Maging matalino sa pagkilala sa mga ganitong uri ng mga politiko. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content. Para sa inyo, like nyo at magkomento.